na pagkakasunod-sunod. At ngayon mga bata, ano nga ba ang chronological na pagkakasunod-sunod? Basahin, maaari niyo bang basahin ito mga bata? Ang chronological na pagkakasunod-sunod ay pagsasaayos ng mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod mula sa simula, gitna, hanggang sa wakas. Karaniwan itong ginagamit sa mga kwento, alamat at mga pang-araw-araw na gawain. Unawain natin ang simula, gitna at ang wakas ng kwento. Unahin natin ang simula. Ang simula ay ipinapakita ang mga tauhan, patpuan, at ang sitwasyon. So, meron pa kayong mga halimbawa ng tauhan? Jerenel, magaling, si Crispin at Basilio, sila ay mga tauhan. Paano naman sa patpuan? Magaling sa paaralan. At dito naman sa gitna, dito nagkakaroon ng problema. Meron dito mga tunggalian. At ang wakas, dito nalulutas ang problema at mga katapusan. Nandito na ang mga katapusan sa wakas. At madali lamang kilalanin o tukuyin ang mga pagkakasunod-sunod na mga pangyayari kung may mga salitang nagugudyat na pagkakasunod-sunod. Ilan sa mga halimbawa ay ang mga salitang nagpapaliwatig ng ilang hulwaran na pagkakasunod-sunod. Ang mga salitang ito ay ang una, kung ito ay una, pangalawa, sumusunod, pinakamahalaga, sa wakas, ng malaunan, at ang pinakahuli. Yun na ang pinakahuli. Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Bago iyan, meron muna akong babasahin para sa inyo. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang utos ni Nanay. Babasahin ko ito at nais ko makinig kayo ng mabuti. Dahil pagkatapos ng kwentong ito, meron akong mga katanungan. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag. Kunin muna natin. Isang umaga, inutusan ni Nanay si Maya. Maya, pumunta ka sa tindahan ni Aling Perla. Bumili ka ng 3 itlog at 10 panisal. Heto ang pera. Matatandaan mo kaya ang utos ko? Opo, Nanay, sabi naman ni Maya. 3 itlog at 10 panisal. Uulit-ulitin ko po para hindi ko makalimutan. Sagot ni Maya. Sige, mabuti. At naisip mo iyan, sabi ni Nanay. Habang naglalakad si Maya papuntang tindahan, paulit-ulit niyang sinabi ang bibili niya. Ito ay 3 itlog, 10 panisal, 3 itlog, 10 panisal. Paulit-ulit na itong sinasabi upang hindi niya ito makalimutan. Opo, Aling Perla, 3 itlog at 10 panisal. Utos po sa akin ni Nanay. Ibinigay ni Aling Perla ang 3 itlog at 10 panisal kay Maya. Salamat po, Aling Perla, sabi ni Maya. Tumalikod si Maya at nagsimulang maglakad pauwi. Maya, may nakalimutan ka yata, tawag ni Aling Perla. Ha? Wala po. 3 itlog at 10 panisal po ang binili ko, sagot ni Maya. At
Sabi naman ni Aling Perla, nakalimutan mo magbayad, Maya. Sabi ni Aling Perla, ay naku, pasensya, sabi ni Maya. Aling Perla, ito po ang bayad, sabi ni Maya. Inabot niya ang pera kay Aling Perla, tinanggap ni Maya ang sukli, at pagdating ni Maya sa bahay, ibinigay niya sa kanyang ina ang kanyang binili, at buti naman at hindi. At sabi ng kanyang nanay, buti naman at hindi mo nakalimutan ang utos ko, sabi ni nanay, at ngumiti lamang si Maya. At yon ang kwentong ang utos ni nanay. Naintindihan niyo ba ang kwentong ito, mga bata? Sige nga, meron akong mga katanungan dito kung talagang naiintindihan ninyo ang kwentong iyon. Unang tanong, sino nga ang inuusan ni nanay? Geraldine. Magaling, ito ay si Maya. At ang pangalawa, ano ang unang nangyari sa kwento? Ano nga ba ang unang nangyari sa kwento? Justine. Si Maya ay inutusan ng kanyang nanay. Magaling, Justine. Pangatlo, ano ang sumunod na ginawa ni Maya pagkatapos ibinigay ni nanay ang kanyang utos? Kathleen. Magaling. Lumakad si Maya at inuulit-ulit niya ang kanyang sinasabi, at ang panghuling tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Ano ang panghuling nangyari sa kwento? Jules? Magaling, Jules. Binigay ni Maya ang sukli sa kanyang nanay, at sabi ng kanyang nanay, mabuti naman at hindi mo nakalimutan ang aking utos. At tumawa lamang ito. Magaling, Jules. At ngayon naman, mga bata, meron akong aktibidad para sa inyo. Ngayon, mga bata, meron akong inahandang aktibidad para sa inyo. Babasahin ko muna ang panito. Ayusin ang mga pangungusap ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga gawain ni Inigo at ilagay ito sa kalahating papel. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang aktibidad na ito. Tapos na ba? Pakipasa ninyo mga papel para aking iyang itatama pagkatapos ng aralin ito. Ngayon naman, mga bata, meron akong mga katanungan. Ito sa tukuyin natin. Ito ang unang tanong, ito ang pagsasaayos sa mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod mula sa simula, gitna, hanggang wakas. Sino ang makakasagot? Flexi. Magaling, Flexi. Ito ay chronological na pagkakasunod. Ang pangalawang katanungan dito, ipinapakilala ang mga tauhan, tagpuan, at sitwasyon. Kathleen, magaling Kathleen, ito ay ang simula. At ang pangatlong tanong, dito nagkakaroon ng problema o suliranin. Jules, magaling Jules, ito ay ang gitna. At ang panghuling tanong, dito nalulutas ang problema at pagtatapos ng kwento. Sablas, magaling, ito ay ang wakas. At ngayon naman mga bata, meron akong huling aktibidad para sa inyo. Ari ko bang tagalin ito, mga bata? Maraming salamat. Sandali lamang. Mga lalaki sa likuran, maaari bang pakinaan ang inyong mga boses? Babasahin ko muna ang panuto. Pagsusunod-sunurin ang mga hakbang sa pagluluto ng manok at isulat ang pagkakasunod-sunod nito sa loob ng kahon. Gawin ito sa isang buong papel at tapusin ito sa loob ng 5 minuto. Maaari nyo nang simulan, mga bata.
Tapos na ba? Kung tapos na, ipapipasa ito sa unahan. At akin niyang itatama pagkatapos ng ating klase. Maraming salamat. At ngayon, meron akong panghuling mga katanungan. Ito ang mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng chronological na pagkakasunod-sunod? Justin? Magaling, Justin. Maraming salamat. At ang pangalawa, kung ang isang kwento ay walang tamang pagkakasunod-sunod, ano ang maaaring mangyari sa pag-unawa ng mga mambabasa o tagapakinig? Sila ay CJ, magaling, sila ay malilito. At ang pangatlo naman, bakit mahalagang sundan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento? Agnes, magaling Agnes upang ito ay maintindihan ng mabuti. Mabuti naman at inyong naiintindihan ang ating aralin ngayong araw. At ngayon, meron akong takdang aralin na inihanda para sa inyo. Ang takdang aralin na ito ay pinamagatang kalaarawan ng mahalaga mong karanasan. At kopyahin ito sa inyong kwaderno. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Tapos na ba? Magaling. Nais kong ipasa ninyo ang takdang aralin ito upang dahil ito ang magsisilbing at dahil sa inyo bukas. Baliwanag ba? Tapos na ba mga bata? Tapos na. Maraming salamat sa inyo lahat at magandang umaga.